Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Today is January 29, 2025. Araw na po ng Miyerkules. Time check tayo, 9:28 in the evening. 9:28 na po ng gabi. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At ang ebanghelyo po nating pag-aaralan ngayong gabi ay ang ebanghelyo pa rin para sa araw na ito na ginagamit sa ating mga Katolikong simbahan sa oras ng misa. Bago po tayo magsimula, tulad ng dati, inaanyayahan ko po kayong samahan ako sa ating pambungad na panalangin. Sabay-sabay po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumasampalataya sa iyo at papagalabin mo sa amin ang apoy, ang init ng iyong pag-ibig. Isugo mo ang iyong spirito at upang kaming lahat ay muling magbabalik loob at mababago mo ang larawan ng mundo. O Panginoon, na sa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santong ito, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoong Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pambungad na panalangin. Tuluyan na po tayong magsisimula. Share screen po ako. Anong ating ebanghelyo para sa araw na ito? Wait lang po. So, ito po ang ating ebanghelyo para sa araw na ito mula pa rin sa aklat ni San Marcos, Kabanata 4, mga talata 1 hanggang 20. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya'y sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig. Nanatili naman ang mga tao sa dalampasigan at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya, makinig kayo. May isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan, bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo, palibhas ay hindi ito masyadong nag-ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago at namunga ng marami. May tig-30, may tig-60 at tig-100. Sinabi pa ni Jesus, makinig ang may pandinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa kanya kasama ang 12. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinghaga. Sinabi niya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos, ngunit sa iba na nasa labas, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakakita, at makinig man sila ng makinig, ay hindi makauunawa. Kung hindi sila ganito, nagbalik loob na sana sila sa Diyos at napatawad sila. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus,
Hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo maunawaan ng iba pang mga talinghaga? Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhing inihahasik ay ang salita ng Diyos, at ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila ay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang inihasik sa kanila. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at agad na tinatanggap ito ng may gala. Subalit hindi ito tumitimo sa kanila kaya't hindi sila nagtatagal. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa may matitinik na halaman. Sila mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakakapamunga. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. Sila ang mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig-tatlumpu, may tig-anim na po at may tagi-100. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Stop share na po tayo. Stop share na po tayo. So magsisimula na ako sa inyo ng pagbabahagi ko ng aking insight tungkol sa Ebanghelyo. Ang ating Ebanghelyo ay isang ah, muli pagtuturo ni Jesus sa mga tao tungkol sa kaharian ng Diyos. Particularly doon sa pagsasabog ng binhi na siyang salita ng Diyos ng maghahasik. Okay? Ayon sa kanya, ang inihahasik na binhi ay siyang salita ng Diyos. Nasubukan niyo na po bang magsaliksik tungkol sa mga datos, statistika na makapagsasabi sa kasalukuyan tungkol sa pandaigdigang lagay sa bilang ng mga taong nagbabasa o hindi nagbabasa ng Biblia? Ako, nasubukan ko na po. Sinubukan ko. At ayon sa aking pagsasaliksik, walang malinaw na pag-aaral o statistika tungkol dito. Gayunpaman, sinasabing ang Biblia ay nananatiling isa sa mga pinakalaganap at pinakanaisalin na aklat sa buong mundo. Ayon na rin sa isang artikulo, ang Biblia ang pinakamatanda na isalin sa pinakamaraming wika, pinakamadalas sipiin o kopyahin o paramihin, pinakamaimpluwensya at pinakarespetadong aklat. Karagdagan, bagamat maraming tao ang may kopya ng Biblia sa kanilang tahanan, hindi lahat ay regular na nagbabasa nito. Ang pagbabasa ng Biblia ay maaaring maging malaking hamon para sa ilan dahil sa kakulangan ng oras. Kakulangan ng oras na questionable kasi parang imposible naman. May oras at may oras para gawin ito. Kapag gusto, may mga paraan. Pwede rin hindi lang sa kakulangan ng oras, kundi pinakamalaking aspeto is kawalan ng interes. Narinig niyo po ba yun? Kawalan ng interes sa pagbabasa ng Biblia. Sinasabing mahirap tukuyin ang pandaigdigang datos tungkol sa pagbabasa ng Biblia dahil wala ring malinaw na paraan o method upang makuha ang eksaktong resulta
o mga datos. Iba-iba rin naman kasi ang relihiyosong pamumuhay sa iba't ibang dako ng mundo na aapekto sa resulta nga nito kung gagawa ng pag-aaral. Halimbawa, magiging malaki ang pagkakaiba ng resulta sa mga nagbabasa ng Biblia na nasa gitnang silangan kung saan dominante ang Islam kumpara sa mga bansa't kontinente na dominante naman ang Kristyanismo. Niliitan ko po ang suliranin ng pananaliksik ko. Hindi na pandaigdigan ang ginawa ko, kundi sa loob lang ng ating bansa. Ang tanong, ano ang resulta ng statistika sa Pilipinas tungkol sa mga nagbabasa at di nagbabasa ng Biblia? Ang lumabas na resulta, paumanhin, ngunit sa kasalukuyan, walang makitang tiyak na estatistika tungkol sa bilang ng mga Pilipinong nagbabasa o hindi nagbabasa ng Biblia. Gayunpaman, ang Pilipinas ay kilala bilang isang bansang may malalim na pananampalatayang Kristiyano kung saan ang Biblia ay may mahalagang papel sa buhay ng maraming mamamayang Pilipino. Karagdagang informations po na may kinalaman sa pagsasaliksik ko sa Global Scripture Access. Paano natin tatagalogin yan? Pandaigdigang lagay ng naaabot ng kasulatan as of English po, English. As of 2024, there are 7,396 known languages spoken by approximately 7.45 billion people worldwide. Napakaraming uri ng lengguwahe yon. 7,376. Mula dito sa 7,396, out of this is 3,589 languages have at least some portions of the Bible translated. So may translation ng mga Biblia sa iba't ibang lengguwahe. Mga by estimate 3,589 languages translations of the Bible covering about 7.14 billion people. Pinapakita nito, this indicates that a significant majority of the global population, meron silang has access to some form of scripture in their native language. So majority may translation ng Biblia sa iba't ibang salin sa kanilang native language na abot ang kasulatan. Reading the Bible trends in the United States, sa Amerika, Bible readership has been declined over the past decade. Bumaba ang bilang ng mga nagbabasa ng Biblia sa Amerika. In 2011, approximately 50% of Americans were identified as Bible readers. Kalahati ng mga Amerikano nagbabasa ng Biblia. Pero ang figure na ito, this figure dropped to around 38% by 2024. Malaki ang naging kabawasan. It's noteworthy that the American Bible Society defines a Bible reader. Ang isang Bible reader daw is someone who engages with the Bible at least 3 to 4 times per year. 3 o 4 na ulit sa isang taon. Tinuturing na ang isang tao ay nagbabasa ng Biblia kung may engagement siya dito. 3 o 4 na beses sa loob ng isang taon. Parang ano pa rin, kulang na pag-aaral. Additionally,
Noong 2021, a survey found that 11% of Americans read the Bible daily. 11% ng mga Amerikano nagbabasa ng Biblia araw-araw. Generational engagement, the younger generation, the Generation Z, mga pinanganak born between 1997 and 2012, exhibit lower level of Bible engagement compared to older cohorts. So, habang ang mga kabataan, okay, the Generation Z, mga pinanganak noong 1997 hanggang 2012, kinukumpara na mas mababa ang kanilang engagement sa pagbabasa ng Biblia kumpara sa mga sinaunang matatanda bago mag 1997. So parang nawawalan ng interest talaga mga kabataan sa salita ng Diyos. Sa Amerika po ito ha, sa Amerika. However, there has been a slight increase in the share of Gen Z. Ito naman na magandang bagay. Sabi ng Generation Z, may konting pagtaas na sinasabi nila na dahil sa Biblia, nagiging dahilan ito upang magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Rising from 50% noong 2023, tumaas ng 4% noong 2024. 54%. From 50%, 54% of the youth are saying that the Bible has become a source of the transformation in their lives. So, English po yung ilang naging bahagi ng aking pagsasaliksik. So, lumalabas lang na ang kasalukuyang kabataan, kung ikukumpara sa mga matatanda, mas maraming matatanda talaga ang mas nagkakaroon ng engagement sa pagbabasa ng Biblia. Bagamat maraming may kopya ng Biblia sa pamamahay, konti pa rin naman ang nagbabasa nito. Noong 2022, more than 166 million Bible texts, 166 na milyong Biblia ang ipinamahagi worldwide, reflecting ongoing efforts to make scripture accessible to diverse population. So patuloy ang mga pagsisikap upang palaganapin ang mabuting balita, ang ebanghelyo sa iba't ibang panig ng mundo upang maabot ang iba't ibang populasyon. So, sa ebanghelyo po natin ngayon, sa binasa ko, mapapaisip tayo kung gaano ka-receptive, kung gaano kabukas o ang paraan ng iba't ibang tao sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Sabi, may tatanggap ng daglian, ngunit daglian din mawawala dahil kukunin sa kanila ito ng kaaway. Ano pong ibig sabihin nun? May mga paraan si Satanas upang hindi mapagpahalagahan ng isang taong naabot ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos. Maring maghasik na mga pagdududa si Satanas sa tao tungkol dito upang maiwala ang salita ng Diyos na sa kanya ay inihasik. Maring hindi ba sinasabi ng Diyos na pinaniniwalaan mo na magiging lagi mo siyang kasama? Dumaan ka man sa apoy, di ka masusunog. Sa malalalim na tubig, di ka malulunod. Natutupad siya sa kanyang mga pangako. He will keep His promises. Bakit hirap na hirap ka sa buhay? Pinababayaan ka niya. Huwag mo na siyang paniwalaan. Yan ay isang halimbawa kung paano naghahasik ang masama si Satanas sa atin upang ang salitang dumating sa atin mawalan ng saysay.
kumbaga mawala. Unti-unti sa iba't ibang sektor ng ating lipunan, bumabagsak ang moralidad. Ang mga bagay tungkol sa Diyos hindi na binibigyang interes ng mga tao. Mas interesado pa ang mga tao sa alinmang bagay na wala namang kinalaman sa Diyos. Nag-post po ako ng isang video ko na isang pagbibiro kung saan isang estudyante ko ang kunwari ay na-late. Pero inisahan ako na sa halip na siya'y late, ay mukhang tatakas sa klase. Scripted po yung video. Nag-practice pa nga kami bago gawin. Alam niyo po kung ilang views ang inabot? 2.5 thousand views ang inabot nung video na yon na nasa timeline ko pa rin. Pero ang mga video ko tungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pinakamarami na pong pinakamarami na po yung umaabot ng 200 views. Kahit tignan nyo pa po yung number of views dun sa mga video na ginagawa ko tungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagdating sa usapin ng Diyos, scroll up, scroll down lang ang mga tao sa social media. Mas maraming manonood at titingin sa mga post na dapat kumpara sa usapin ng Diyos ay mas walang kwenta, mas walang halaga. Nagiging baligtad yung tungkol sa Diyos, bagay na nagiging cheap. Ginagawa nating cheap. May mga tao rin naman na iba ang nagiging orientasyon nila sa salita ng Diyos. Sa mga kaalamang natututunan nila sa pagbabasa, mas nagiging mapanghusga pa sila sa kapwa, looking and perceiving themselves as more righteous than others who don't read the Bible. Binibigyang sobrang halaga ang kanilang sarili at minamaliit ang iba. Tulad ng nangyari sa isang yugto sa kasulatan, dalawang tao ang pumasok sa templo upang manalangin. Yung isa'y sinasabi na nagpapasalamat siya na hindi siya yung isang taong makasalanan, na itinuturo niya yung taong kasama niya na pumasok doon sa templo. Dalawa sila. Tinuturo niya yung taong yun, sinasabi niya, kilala niya kasi. Okay? Sinasabi niya, nagpapasalamat po ako sa iyo, O Diyos, sapagkat ako'y mabuti, hindi katulad ng taong ito. Na sinasabi niya, ako'y mabuti, ginagawa ko ang lahat para sa iyo, para sa Diyos. Samantalang yung isa, yung taong itinuturo niya, batid yung kanyang mga kasalanan. Hindi siya makatingin ng tuwid dun sa altar. At nakayuko na lang siya ng todo. At ang sinasabi niya, Panginoon, Panginoon, patawarin mo po ako. Patawarin mo po ako na isang makasalanan. Nakita nyo kung anong panganib ng pagiging self-righteous. Yun ang nangyari. May mga nag-aaral din ng salita ng Diyos para gawing pangbato ang natutunan. Parang ibinabala sa tirador. Isang batong ibinabala sa tirador para tiradorin ng iba. Nagkakabisado ng maraming aklat, kabanata at talata ng Biblia upang may maipangdebate. Ginagamit ang nalaman sa pakikipagtalo. Nagmamalaki na siya'y maraming alam sa Biblia habang hinahamak naman ang marami. Ang salita ng Diyos ay dapat ipamuhay. Hindi ito dapat gawing dahilan o gawing bagay para gamitin sa pakikipagtalo. Ito'y dapat ipamuhay. Hindi maging dahilan ng maraming di pagkakaunawaan. Ang kalooban natin ay kailangang magsilbing lupain na kailangan ring
bungkalin at alagaan upang salitang sa atin ay tumubot yumabong. Tumubot yumabong, mamunga upang pakinabangan natin. Okay? Hindi hindi isang puzzle ang salita ng Diyos na pinipilit-pilit nating what parang binubuo, hinahanapan ng solusyon. Hindi po ganun ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay dapat ipamuhay, hindi ituring na isang problema o suliranin na hinahanapan mo ng solusyon. Hindi ito isang palaisipan na parang puzzle. Hinahanapan mo ng paraan upang mabuo. Ang salitang sa atin ay sasakalin ng mga mali nating oryentasyon at pananaw tungkol sa paano nga ba natin dapat ito tanggapin. Dapat natin itong ipamuhay. Kayabangan, pagiging makasarili, walang habas na pag-aalala sa buhay, needless worry, masyadong pagpapahalaga sa materialismo, pagpaling sa mga kasinungalingan, di katotohanan, wrong, false information, fake news. Laganap talaga yung mga bagay na yan sa moderno nating mundo na ating ginagalawan. Yan ay nagiging lason na siyang nagiging dahilan upang hindi talaga lumago sa atin ang salita ng Diyos. Sa Ebanghelyo, hinihikaya tayo ni Jesus ng Panginoon upang tignan ang nilalaman ng ating mga puso, ng ating mga kalooban na siya niyang dapat magiging hardin ng kanyang salita. Magiging hardin ng salita niyang siya na rin. Anong dapat damuhan? Anong dapat bungkalin? Anong dapat patabain? Anong dapat diligan o tubigan? Anong nagiging mga sagabal upang ang salita ng Diyos siya ay hindi lumago sa atin. Muli, ang ating kalooban, ng ating mga puso'y waring hardin. Parang isang hardin, kailangan tukuyin natin kung ano ang mga problema na nagiging sagabal upang ang salita ng Diyos ay hindi lumagot mamunga sa atin. Oo, sa iba't ibang paraan na ihahasik ang salita ng Diyos sa atin. Ngunit nagiging handa nga ba talaga tayo para rito? Lumalagot, namumunga nga ba siya sa atin? Simulan natin na magkaroon ng pakialam. Masyado tayong nagiging komportable sa ating mga pugad ng kawalang pakialam. Doon lang tayo sa ating comfort zone. The comfortableness of indifference. Walang pakialam. Hindi pwedeng manatili tayong walang pakialam habang sinasabi natin na tayo'y Kristiyano. Habang sinasabi natin tayo'y Kristiyano, but we don't reach out to others. Okay? Ang Panginoon nagiging insignificant. Parang nawawalan siya ng kinalaman dahil din sa ating mga kapabayaan. Nawawalan siya ng kabuluhan sa buhay ng iba dahil hindi natin naiparating sa ibang ito ang mensahe ng mabuting balita. Nawawalan ng lugar si Jesus sa mga pusong dapat sana ay naroon siya dahil lang talaga wala nga tayong pakialam, wala tayong ginagawa. So, yan ang hamon sa atin. Pagdating ng salita sa atin, ng salita ng Diyos, pagyamanin natin ito sa ating mga sarili. Ipamuhay natin ito. At wag lang natin itong sarilinin. Ibahagi din natin ito sa iba. Yun ang ating gawain. Yun ang sinabi sa atin. Ipalaganap ang mensahe ng kaharian ng Diyos.
kung paanong ang Panginoon, yun ang ginawa. Kung magiging Kristiyano talaga tayo, ang naging misyon ni Jesus upang ipangaral ang kaharian ng Diyos, magiging misyon din natin. Ang misyon niya, misyon din natin. Ang buhay niya, magiging buhay din natin. Ibig sabihin, papako din natin ang ating mga sarili. Hindi yon, kundi at ang sabi ng Panginoon, pasanin mo ang iyong krus at limutin mo ang iyong sarili. Masyado tayo nagiging too concerned for ourselves. Nagiging makasarili tayo. Yun lagi ang nagiging suma total kung bakit hindi lumalaganap si Jesus at hindi nakakarating sa puso ng marami. Muli, magkaroon tayo ng pakialam. Huwag tayong manatiling nagiging komportable sa ating pugad ng mga kawalang pakialam. Dapat tayo may gawin. So, dyan po natin tapusin. Tayo'y manalangin sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, lumikha ng langit at lupa. Lumikha ng lahat ng bagay na nakikita at di nakikita. Humihingi po kami ng paumanhin sa iyo, ng patawad sa mga kapabayaan namin upang ang salita mo ay hindi yumabong at mamunga sa aming kalooban. Kung saan ginagawa namin ang salita mo na isang bagay na nagiging dahilan na sa halip na makabuti sa iba, nakapananakit pa sa kanila. Tulungan mo kami na lisanin ang mga pugad ng kawalang pakialam. Ilagay mo sa aming puso na magkaroon ng responsibilidad at tungkulin upang ang misyon mo ay maging misyon din namin, na ang buhay mo ay maging buhay din namin. Hinihiling po namin ito sa iyo, Ama, Diyos aming Ama, sa bugtong mong anak na aming Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, naghahari isa ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyan na po natin tapusin. Masyadong humaba. Paumanhin po. Ngunit sana nakapag-iwan ako muli sa inyo ng mas malalim na mapag-iisipan at mapagninlayan. Dumating sa atin sana ang panahon na tumanggap tayo ng ating tungkulin bilang Kristiyano. Hindi tayo Kristiyano lang tuwing araw ng pagsamba o pagsisimba. Marami kasing ganun. Kristiyano lang kapag araw ng pagsisimba o pagsamba. Papasok sa loob ng simbahan isang Kristiyano, paglabas hindi na Kristiyano sa uri ng pamumuhay. Hindi po ako nagiging mapangmusga pero nagsasabi lang po ako ng totoo. Alam niyo naman po ang ibig kong sabihin. So muli, magandang gabi sa inyong lahat at maraming salamat po. Hanggang sa muli.